Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang check na araw po sa ating lahat. Huling linggo ng buwan, malagim para sa ating mga health checkers na tinamaan ng sunod na bagyo. Sana'y mairaos po natin ang mga nasalanta ni Christine, Ophel, Nika at Pepito bago dumating ang kapuskuhan. Yes po mga health checkers, 31 days na lang po at Pasko na. Kung meron po kayong maitutulong sa mga nasalanta, ang DZRH ay merong operasyon tulong with May Binauhan at marami pang ibang NGOs na pwedeng tumanggap ng tulong para sa ating mga nangangailangang health checkers. Sa anumang paraan, simple man o magarbo, importante ay maging joyful ang Pasko. Naway mangyari pa ring masaya at makabuluhan kahit na simple ang ating selebrasyon ng Kapaskuhan. Alam naman natin na dumaan sa matinding pagsubok ang marami nating mga kababayan bungsod ng matinding hagupit ng mga nagdaang bagyo. Ipinapanalangin po natin ang pagpapanumbalik ng kanilang normal na buhay. At tulad po ng kanta ng King of Pop na si Michael Jackson na babaguhin natin ng very light, konting-konti, give love every day, not only on Christmas Day. Ngayong Nobyembre ay naitalagang Traditional and Alternative Healthcare Month. Kaya naman kasama natin ngayong araw ang isang kagalang-galang na eksperto sa larangan ng medisina na ngayon nakafocus sa traditional o herbal medicine. Siya po ay naging Secretary of Health noong 1995 sa panahon ni Pangulong Fidel Ramos. Mga health checkers, kung babasahin ko po at sasabihin sa inyo ang credentials ng ating guest expert ngayong araw ay baka maubos po ang buong oras ng ating Health Check Plus. Kasalukuyang chair ng Health Futures Foundation Incorporated at patuloy na nagtuturo sa UP College of Medicine. Isang warm welcome po Doc Jimmy Z. Galvestan sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Magandang araw, Teacher Ellie, at sa lahat ng health checkers. Isang araw po, magandang araw na punong-puno ng tuwa, sigla at galang. Magandang araw din po sa inyo, Doc Jimmy. So, Doc Jimmy, alam niyo po, kayo po ay ang chair ng Health Futures Foundation Incorporated, no? So, interested po kami, ano po ba ang pinagkakabalahan ng Health Futures Foundation Incorporated ngayon? Ang pinagkakabalan ay talaga yung mga pamayanan ating mga barangay na sa mga malalayo at nakatagong lugar at binibigyan natin po ng serbisyo. Ang tawag po ay community-based health and wellness o at alaga ka, alay sa ginawa at kalusugan na mga barangay health stations. Nilalagyan rin natin ng mga community health nurses itong mga malalayong barangay sa Eastern Samar, North Samar, South Cotabato, Palawan, at ngayon malapit-lapit, Batangas, Tarlac at Nueva Ecija. Yan, Teacher Eddie, ang ginagawa ng Health Futures, libab pa sa pagpapalaganap ng traditional and complementary healthcare. Ang dami po palang mga sites po no, and projects ng Health Futures Foundation Incorporated, Doc Jimmy, at natutuwa po kami na talagang naiaabot, no? Pati hanggang sa Leyte, Samar, no? Napakadami po ninyong natutulungan. So, actually, balikan po natin ng konti ang nakaraan. So, nung nagtapos daw po kayo sa UP bilang isang doktor, kayo po ay nag-volunteer, pumunta sa Maripipi, Biliran, sa may Leyte, at dahil dito, nag-decide daw po kayo na dito na mag-practice bilang isang doktor. So, pwede niyo po bang ikwento sa amin, ano po yung nagbunsod sa inyo para wag umalis ng Pilipinas? Well, nung una talagang lahat ng graduate ng UP gustong pumunta ng Amerika. Pero dahil tayo po yung nagbo-volunteer sa mga kanayunan at sa mga urban poor areas, nakita ko na talagang kailangan pala ng Pilipino
ng ordinaryong Pilipino ay ordinaryong doktor. Kaya sabi ko, doon na lang ako para sa ordinaryong Pilipino. At nung gumraduate nga ako sa UP College of Medicine, ay ang lugar na pinakamaraming walang doktor ay ang isla ng Samar at Leyte. Kaya, ayun, sabi ko, nag-self-assignment ako. Nandun ako pupunta. Pero kasama ko rito ang Rural Missionaries of the Philippines na silang naghanap ng lugar na sila'y nakakaalam ng lugar na walang doktor, doon ako pupunta. Alam niyo po, Doc Jimmy, bilang isang nurse din po ako, no, very inspiring po yan. Lalong-lalo na alam natin kung gaano kahirap, no, na ma-reach o ma-access ang ating healthcare. Lalong-lalo na sa nasabi po ninyong mga kanayunan natin. And alam niyo po, Doc Jimmy, nakakalungkot at tiyak na alam niyo rin po ito na maraming mga ospital na bago, pero iilan lang at kulang ang doktor, nurses at iba pa natin mga health professionals. So, ano po ba ang pwedeng gawin ng pamahalaan para makumbinse ang ating mga medical frontliners na dito na muna mag-practice o huwag na muna umalis na tulad po ng ginawa ninyo? Wow, napakahirap na tungkulin niya. Ayan ang aking pinaglalaban itong nakaraan 50 taon. Pero talaga ang kalaban natin ay malakas, di ba? Ang hatak ng Amerika, Europa, Australia, New Zealand, Japan. Well, una-una na lang, talagang kung sweldo lang ang hahanapin, doon ka talaga pupunta. Pero kung talagang mahal mo yung bayan, gusto mong maglingkod, o sa Panginoon Diyos natin, kasama na rin ng bayan, at talagang pagsilbihan ang mamamayang Pilipino, dito ka dapat. Well, sana nga, tayong mga taga-UP ay dapat scholar ng bayan ay iiwan, pero kung minsan, ang lakas ng hatak pa rin. No? Anyway, ako talaga meron akong special proposal dyan, pero siguro hindi yun ang tatalakay natin. Meron akong tinatawag na international social justice, na dapat yung mga bansang nag-i-import ng mga doctors and nurses natin bayaran ng Pilipinas, di ba? Para magkaroon din tayo ng sarili nating nurses at doctors na hindi aalis. Ganyan. Ang isang halimbawa nun, for every nurse na kukunin nila, magpapaaral sila ng 4. 2 yung akin, o atin, 2 sa kanila. Para hindi naman nauubos sa mga nurses o doktor natin. Well, isa lang yung aspeto ng ang tinatawag kong pandaigdigang katarungang panlipunan. International social justice na talagang pinapanatili na ang bayang Pilipinas. Tayo na lang ba ay supplier ng mga doktor at nurse sa mundo na parang tayo ang nagkukulang. Hanggang ngayon kasi meron pa ring mga bayan sa Samar at sa ibang lugar sa Pilipinas na wala pa rin doktor at nurse. Tama po kayo, Doc Jimmy, no? At talagang napakaganda nung na-share po ninyo sa amin na international social justice na inyong proposal na sana po ay marinig ng ating mga kinauukulan, no? Para ma-consider ito sa kanilang mga plano para sa ating mga healthcare workers. Gusto ko lang sabihin, Teacher Ellie, na sumagot naman meron 3 bansa na tinugunan ng ating tawag. Ito gusto ko lang sabihin, ang Canada, specifically the province of Saskatchewan, ang Australia, especially the province of Queensland, at siyempre ang Finland. So marami pa tayong kailangan ipaglaganap kasi talaga sa totoo lang Amerika ang pinakamaraming nag-i-import ng ating mga doctors and nurses. Napakadami pong pwedeng gawin, no? Yun yung naririnig ko, Doc Jimmy. Pero maganda at masaya po kami na na-share nyo sa amin na ang Canada, Australia at Finland ay talagang meron ng mga ganitong nagsisimulang programa patungkol sa international social justice. Sana din po ay sumali din ang iba't ibang mga bansa, no, na kung saan napupunta ang ating mga doctors at nurses. Doc Jimmy, kayo po ay naging Health Secretary noong 1995, no? At sa inyong expert opinion po, ano ang pinagkaiba ng kalusugan ng bayan ngayon kumpara po noon?
Well, alam mo talaga, Teacher Ellie, unang-una, no, na nagbago yung anyo ng ating mga sakit. Nung panahon namin ay ang number one na dahilan ng pagkamatay at pagkasakit ng ating mamamayan ay pneumonia, tuberculosis, diarrhea, at siyempre road accidents. Ngayon, heart disease, cancer, diabetes, chronic obstructive lung disease. Pero nandun na sa babang malayo, chronic kidney disease dadagdag ko. At na dati wala, no? Nung pagpasok ko nun sa Department of Health. Pero nasa baba na ngayon yung TB, pneumonia, diarrhea. Diarrhea nga, wala na, no? Ang ibig sabihin ng hamon na lumalabas sa atin ngayon, yung tinatawag na NCD o non-communicable diseases o kaya diseases of lifestyle. Pangalawa, alam mo, ang budget ko noon, 5 billion. Ngayon, 300 billion. Ang ibig ko sabihin, dahil sa buwis na galing sa sigarilyo at alcohol, talaga naman napunta ang buwis na ito sa kalusugan. Kaya ako naman natutuwa, pero yun lang, sabi ko, 300 billion. Wow, noong 5 billion, ang dami na nagagawa, 300 billion. Sige, kaya inaabangan ko pa yun na may mangyayari. Tapos ang PhilHealth, so Department of Health yan, 300 billion. Ang PhilHealth, 900 billion. Nakalabi mo, di ba? 600 billion in reserves and another 300 billion na nakokolekta for the premium. So, yun ang kaibahan. Pero ang tanong ngayon, tumutugon ba? Alam mo nung tayo mga taga-UP, lagi naghahanap ng ano pa yung greater na hamon o mga mas malaking hamon sa ating mga namumuno ngayon sa kalusugan. Totoo po yan, Doc Jimmy, no? So, maganda po na i-share natin at sa ating mga health checkers, no, na talagang nagbago ang mga sakit, no, from communicable o yung mga nakakahawang mga sakit. Lagi po namin napapag-usapan yung mga health checkers, no, bawat linggo, talagang mga non-communicable diseases na mga nabanggit po ninyo or diseases of lifestyle. Nung nabanggit po ninyo yung, yung ating health budget, ano po ang inyong masasuggest? Kasi talagang tanong po natin yan, ano? Interested po kami, ano po ang inyong suggestions para tumugon ang mga programa sa mga bagong anyo ng ating kalusugan na ngayon? Well, sa ngayon talaga, ang masyadong centralized pa rin. Kahit nag-devolution tayo, masyadong centralized pa rin yung kaperahan. So, pag-iisipin mo, 300 billion ng Department of Health, 900 billion, mag-1 trillion na yun, di ba? Pero kung ito ay talagang nakakarating sa mga pinakamalayang lugar, kagaya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at nandiyan rin pa rin yung Kalinga, Apayao, at Samar, Leyte, talagang malaki talaga ang magiging unlad ng ating kalusugan. Parang gusto ko lang sabihin ngayon, pagpupunta rin pa rin ako kasi sa isang Samar o bibisita ako sa South Cotabato or even Zamboanga, nakakarating ba rito? Wow, meron pa rin hindi nararating, no? At ang ating talagang tinataguyod ngayon ay sana yung tingnan natin yung pinakamalayo, yung pinaka hindi nararating, at doon talaga ibuhos ang atensyon. Itong tinatawag nating equity, sa Tagalog ang translation gan, hindi pantay-pantay. Ano yung pantay-pantay? Equality. Ang patas-patas. Patas-patas. Diba? Yung meron na magbigay, yung wala pa yun ang bigyan. So, patas-patas, equity. Ang mga sinasabi ko lang, no? Magbibigay lang ako ng isang example kasi paborito ko mga isla, no? Kaya ng Maripipi, nabanggit ko kanina. Pero ngayon, binabanggit ko Homonhon. Di ba? So, Teacher Eric, alam mo, Homonhon, nakatuntong doon si Magellan. Pero ang tanong ko, sino sa ating mga Pilipino ang nakatungtong sa Homonhon? Pero pag pumunta ka ng Homonhon, nasa ng kalusugan. Walang doktor sa Homonhon. Walang nurse. Siyempre may midwife. Ayan. Pero gusto ko lang sabihin, eto sana, no? Talagang meron ako tinatawag na sentinel site.
hanggat hindi nakakarating ang mabuting kalusugan sa isla ng Homonhon. Isa lang yan. Sa Maripipi, dumating na. Gusto ko lang sabihin na mas maganda na ngayon ang kalusugan doon. Pero Homonhon, yan naman ang aking tinataguyod. Siyempre, nandiyan pa. Magtataguyod pa tayo. Yung mga tinatawag natin GIDA, GIDA, Geographically Isolated Disadvantaged Areas. No? I mean, kaya nandiyan pa rin mga isla ng Palawan, at mga siyempre kahit sa north, the Fuga Islands, ilalagay yung Pulilio at sa Eastern Philippines at mga isla, itong Alabat Island, yung mga ganyan. Yan naman tinatagawin natin kasi isla rin tayo pero islang hindi nararating. Siyempre, pinakamalaking isla dyan ay Samar na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutulungan ng lubos. Gusto natin sabihin yan. Napakadami pong insights na nakuha namin sa inyong advice, no, Doc Jimmy. Sana po ay nakikinig at naririnig din tayo ng ating mga authorities, no, para talagang maabot yung mga sinasabi natin talagang GIDA or mga geographically isolated at disadvantaged areas. So, Doc Jimmy... Teacher Ellie, alam ko na ang health check, ang health checker ay... talagang meron dyan nakikinig. Hello, Department of Health, PhilHealth. Alam ko sikat ang inyong programa no? Kaya samantalayin na rin natin. At maraming salamat sa okasyong ito. Kami rin po ay grateful, no, at maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa amin dito sa Health Check Plus, Doc Jimmy. So, continue po natin ang kwentuhan. Doc Jimmy, alam niyo po, marami kaming nakitang naisulat ninyong libro at isa po dito ay may pamagat na Health in the Hands of the People. Gaano po kahalaga na ang bawat health checker at komunidad natin ay malalaman sa kanilang at maalam sa kanilang kalusugan? Yes na yes, Teacher Ellie. Alam mo talagang ako ay naniniwala at napatunayan na natin kasi yung mga sinimulan namin noon at ngayon, hindi lang sa Health Futures Foundation, pati rin ng UP College of Nursing, UP College of Medicine, yung mga community work natin at yung community-based health program, nagpapatunay na kayang-kaya ng ating mamamayan na ang kalusugan nasa kamay nila. Hindi sa kamay ng nurse at doktor, pero nasa kanilang kamay. Ang ibig sabihin to, kapangyarihan ng kalusugan sa kanila. Health in the hands of the people nga po. At ito lang magagawa kung tayo po ay makikiisa. Di ba? Una-una makikisalamuha sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at maralita at mga nakatagong lugar. Well, nakatago sa atin, pero sa kanila, siyempre, alam nila kung nasan sila. So, yun ang pinakamaganda na yung ating kaalaman, kasanayan, at pati na rin yung ating pagtulong sa kapwa, maidala natin sa ating kapwa Pilipino sa hanggat maaari sa lahat ng lugar ng Pilipinas. 42,000 barangays. At hari nawa, hindi naman ako nangangarap na may doktor sa bawat barangay. Although doctors sa barrios, yung sinimulan namin. Pero nurses, Teacher Ellie, kayang-kaya. Kaya-kaya na rin kinalkula ko na yung budget ng Department of Health at suporta sa nurses ng PhilHealth, kakayanin po agad-agad. Diba? Ayan, saka siyempre gusto ko mataas ang sweldo ng mga nurses natin sa rural areas. Ang aking suggestion talaga, Teacher Ellie, at the very least 60,000 for nurses in the rural areas. At kung may doktor. Kasi ang hirap tapatan ng sweldo ng US at Europe, di ba? Kahit at least 60,000 makaabot man lang tayo at least $1,000 or 1,000 euros. At gano'n na rin sa mga doktor, di ba? Na at least 90,000 to 100,000. Meron na kasi, isipin mo, kami noon, naglagay kami ng mga doktor at 5 billion lang yung budget. Ngayon pa kaya 300 billion. Kaya po, Doc Jimmy. At siyempre, ang PhilHealth ang magbabayad din sa mga serbisyo nila para talagang manatili sila sa mga lugar kung saan sila kailangan.
Alam niyo po, Doc Jimmy, talagang natutuwa ako dahil ina-advocate po natin no, ang ating mga healthcare workers, lalong-lalo na ang livable wage, no? Yung mga nababanggit po ninyong mga numbers, I'm sure pagka narinig po ng ating mga nurses and doctors, no, baka sakali na mapaisip sila na mag-serve sa ating mga kapwa health checkers din po, no? So, alam niyo po, Doc Jimmy, ang dami po nating napapag-usapan ngayon, pero isa sa mga matunog, no, na mga usapin ay tungkol sa climate change. Sobrang init sa Tag-Araw at nito po, 'di ba, ng mga nakaraang linggo ay sobra po ang bagyo, napakatindi. Ano po, Doc Jimmy, ang inyong nakikitang way forward para harapin ito health-wise, lalong-lalo na po sa ating mga underserved communities na mga nababanggit po natin kanina? Alam mo, ako rin, liban sa sinabi kong nagtatayo tayo ng mga barangay health station, naggumagawa ng community-based health and well, meron din ako kaming tinatago yung Trees of Wellness, katutubong puno, na magtanim po tayo ng mga puno na nakakagamot. So hindi lang po medicinal plants, medicinal trees ang kailangan natin. At ang dami niya, no? We have more than 1,000 trees in the Philippines na nakakagamot. At alam mo ba, Teacher Ellie, meron tayong gulay. Punong gulay, punong nagulay na siguro hindi pa natin alam pero nandiyan lang sa paligid natin. Siyempre may mga punong mga prutas na kinalimutan natin prutas pero sila ang pinakamalaga sa ating kalusugan. Siyempre meron pa iba ang mga punong nakakagamot. Pero itong prutas gulay na puno ay siya rin nakakagamot. Yun ang gusto kong sabihin. Yun so po, climate change, sana nga lahat sa mga health checkers na nakikinig ngayon, sana nga bago magpasko, meron kayong isang punong maitatanim sa inyong barangay. Hindi naman, kasi alam ko masisikip na ngayon ng mga kapitbayan, pero umikot lang kayo sa barangay, pwede po magtanim. Pwede pa rin po ikayatin natin ating barangay kahit magkaroon ng malaking paso na magtatanim po tayo ng punong gulay. Babanggit ko lang punong gulay, nandiyan siyempre sikat na malunggay, pero katuray, hindi pa natin kilala, no? Alagaw, ang dami niyan sa Metro Manila. Sa buong Pilipinas, kailangan lang kilalanin natin na napakasarap na gulay. At pang-apat, himbabao. Himbabao na marami sa Northern Luzon, pero alam ko sa around the Philippines, marami na. Isipin mo na lang lahat yan natatanim sa malaking paso at pwedeng tubo sa mga bangketa ng mga barangay, even in Metro Manila. At kung meron tayong mga empty lots, ito sana ang taniman natin kasi ito yung mga kailangan natin. Tapos meron rin tayong mga punong gulay, putong prutas pala, Filipino berries. Kasi ang mga Pinoy, hinahanap natin blueberry, raspberry. Yung pala, meron rin tayong bignay, meron rin tayong lipute, meron rin tayong hagis, di ba? Wow, mga Philippine berries yan at marami pa. Pili na, akalain mo, pili tayo lang, no? Alam mo, maganda sa pili, kahit anong bagyo, whether Pepito yan or Christine or Yolanda, hindi tumba, pang-Pilipino talaga. Ang pili nut ay only found in the Philippines, di ba? So, pero aking dulot nito sa kalusugan. So, yan, magtanim po tayo ng pili, magtanim po tayo ng bignay tree. Sana nga in your lifetime, aking taguyod, magtanim ng lipute at magtanim ng hagis. Yung mga pangalang kinalimutan natin, pero dati, nasa mga palengke yan. Ngayon, puro mansanas. Ubas at peras na lang ang nakikita natin. Yes, Teacher Ellie. Alam niyo po, Doc Jimmy, nakakatuwa kasi ang dami niyo pong nabanggit, no, na mga trees of wellness at punong gulay no, na dito lang makikita sa Pilipinas. Alam niyo po, bagong-bago po yun, and I'm sure kaming mga health checkers ay yung iba hindi familiar, no, na ito pala ay talagang dito lang nakikita sa atin sa Pilipinas. So, Doc Jimmy, 4 na taon pa, gusto ko lang pong balikan
yung ating experience no sa COVID-19 kasi nakasama po namin kayo dito ngayon at alam ko ay bilang dating health secretary ay meron po kayong mga ma-share na insights din po no tungkol sa nagdaang pandemic. So, ano po yung ma-share niyo sa aming mga health checkers? Ano po ang aral na mahuhugot po natin mula sa karanasan na dulot ng COVID-19 pandemic? Well, marami yan sa antas ng barangay o pamayanan community. Meron din sa antas ng bansa. Kaya, siyempre sa antas ng bansa, no? Talaga naman dapat ang ating mga health leaders sa bansa ay ihanda kasi sila may hawak ng pera. I mean, kung gusto ko lang sana, meron tayong talagang lahat ng mga facilities na kailangan natin nun, no? At sana nga nandun pa rin ngayon. Di ba yung mga diagnostic test for COVID at gano'n na rin diagnostic test for future epidemics nakalatag na. No, ito yung ating mga tatawagin ko na siyang epidemiological centers na kung hirap intindihin. No? So, epidemic centers na lang. O na sila ang meron talaga tayo sa bawat lugar. Kasi nung talagang parang nung dumating ang COVID, wow, parang iisa lang, biro mo, isang institution lang merong capacity. Research Institute for Tropical Medicine. Nandyan sa Alabang. Para sa buong Pilipinas na 110 million, kulang yung RITM. Kailangan paramihin natin itong ganitong mga centers in the Philippines. Isa na lang yan. At siyempre may mga tao, meron rin tayong mga epidemiologists or epidemic experts, mga marurunong mag-handle at mga leadership ganun sa bansa. Yan yung at the national level that we should be ready. Pero at the community level, ang talaga sa akin, yung pagpatibay ng kalusugan, pagpaunlad ng kalusugan, pagpanatili ng kalusugan. In short sa English, health promotion. Ba? Yan ang wala yung behavior change, communication, at yun ang ginagawa nga natin. We're empowering the people at the community. Nagte-train kami ng mga community health leaders, hindi lang mang barangay health workers, dagdag pa, para dumami ang mga taong nasa kamay ang kalusugan tapos ibabahagi rin nila sa kanilang mga kapitbahay. So bottom line talaga, simulan natin, it's sabay na bottom up, talagang our 42,000 barangay, sana dagdagan pa ang barangay health workers. Meron ding ibang classification gusto kong gawin, health cluster leaders. Ang DOH may pera for health promotion because of the universal healthcare law. Ang gusto ko sana, bawat komunidad, bawat barangay, meron na tayong community health promoters. Teacher Ellie, yan ang kailangan, yung hindi lang sakit na ang ginagamot, pinapaiwas, pinapatibay. Well, health prevention paiwas, pero ang gusto natin, pagpapatibay ng sakit, protection sa kalusugan pala, no? So health promotion overall, yung overall title. So yun ang talagang kayang-kayang gawin. Naku, with 300 billion and 900 billion. Nung umalis ako nun sa PhilHealth, nagsisimula pa lamang. That was the year that PhilHealth started. And in a sense, talagang kung kukumpara mo siguro noon, ay 10 billion pa lang ang initial fund. Billion. Ngayon, 900 billion na, Teacher Ellie. So, dapat talagang marami nang gagawin. Kung kami nga sa Department of Health noon ay 5 billion, ngayon 300 billion, yun. Di ba yun ang gusto natin makita? Meron ng binigyan at noon dumadaing lagi tayo ng kulang ng pera, pero ngayon marami ng pera. Ba't kaya? Ayun, gusto natin madama. Sige, gusto natin madama. Napakadami po nating napag-usapan, Doc Jimmy, no? Pero I'm sure yung ating mga health checkers ay talagang nakatutok. Kaya maraming salamat po, Doc Jimmy Galvestan. Pero wag po kayong bibitaw, makakasama pa rin natin si Doc Jimmy para pag-usapan kung papaano makakatulong sa ating kalusugan ang herbal o traditional o complementary medicine. Wellness tips, susunod na.
Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!